Sa iba pang balita, naging mainit ang pagtanggap ng ating mga kababayan kay Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagbisita sa Filipino community sa Brunei. Dito ibinahagi ng Pangulo ang mga plano ng kanyang administrasyon laban sa korupsyon at krimen upang umunlad ang Pilipinas. Inilahad din ng Pangulo ang kanyang plano na maglunsad ng programa sa PTV4 na magiging sumbungan ng taong bayan laban sa mga tiwaling opisyal ng pamahalaan. May report si Rocky Ignacio. Mainit ang naging pagtanggap ng Filipino community kay Pangulong Rodrigo Duterte at delegasyon nito sa kanilang pagdating sa Sultan Hassan Al Bolkiah Stadium. Sa harap ng may 6,000 Filipino, yumuko ang Pangulo bilang pagbibigay galang sa mga Pilipino abroad sa kanyang pagpasok sa stadium para sa tinatawag na get-together. May 23,000 Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho sa Brunei. Kaya ang Pangulo ipinabot ang pasasalamat kay Sultan Hassan Al Bolkiah sa magandang pagtrato sa mga Pilipino dito. But let me start by just saying maraming salamat kay Sultan sa Brunei, Your Majesty, thank you for hosting a lot of Filipinos in your state and for being kind to them. Ang Brunei ang unang state visit ng Pangulo na maupo sa pwesto. Naantala ang pagbisita sana noong September dahil sa insidente ng pagsabog sa Davao City. Kaya naman ang matuloy labis ang tuwa ng mga Pilipino dito. Sabik silang marinig ang mga ipinatutupad na aksyon ng Pangulo sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, magtatrabaho siya at ang buong administrasyon para tiyaking hindi magmimistulang eroplano lamang ang Pilipinas na nasa runway lamang at hindi nakalipad dahil sa korupsyon at krimen dulot ng illegal na droga. Ang problema sa Pilipinas, matagal na tayong, just give you an analogy. Ang Pilipinas tumitake off, nakaposisyon, patakbo. Matagal na nag-lift. There is no lift to bring to the air of just even comfortable life or a peaceful life for everybody. Tumatakbo na tayo sa runway ng Tiniyak rin ito sa mga Pilipino abroad na wala ng umano'y operasyon ng tanimbala sa mga paliparan. Inatasan na rin ng Pangulo si Presidential Communications Secretary Martin Andanar na maglunsad ng programa sa People's Television Network, PTV4, na magsisilbing sentro ng sumbungan ng taong bayan laban sa mga tiwaling opisyal. So, sa panahon ko, 888, bukas na yan. Tapos sabi ko sa RTN, si Secretary Andanar, after the news sa PTV4, I think it's government channel, i-post na doon, i-text mo na lang, opisina, the agency, Rodrigo Duterte, Office of the President, nagbihingi ng 50 mil sa lalabas yan doon. But I will also give them the right to be heard. They can also text back. Bakit ang tagal? Ipinaliwanag rin ng Pangulo ang usapin ng extrajudicial killings na kagagawan niya ng mga nasa likod ng iligal na droga. Pero hindi ana siya patitinag hanggat hindi nahihinto ang operasyon ng bawal na gamot. Hindi mo niya sa akin, my God, di talaga ang buhay. Sorry na lang. Kaya kung sabihin nila na 3,000 ang namatay, well, alam mo kasi, huwag tayo magmulahan. Yung iba talaga dyan, pinatay talaga salvage, natawag ng salvage o extrajudicial. I will not say zero na. Mayroon. Pero kung sabi mo, state-sponsored killing, order ko na patayan, kakalukuhan. Kasunod nito, hiniling na rin ni Pangulong Duterte sa Filipino community dito ang patuloy ang suporta sa kanyang pamahalaan para sa tagumpay ng kampanya kontra iligal na droga at korupsyon sa bansa. Para sa PTV News, Rocky Ignacio, Brunei Darussalam.